Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Mapagpalang umaga po sa lahat. Welcome once again sa ating daily morning devotion dito sa Tinapay mula sa Langit. Ako po si Elder Nora Cabilin of CRC Makati. Muli po tayo makarinig ng aral at paalala mula sa Numbers chapter 5 verses 11 to 24. And our title is The Situation Calling for the Law of Jealousy. But before we read our Bible text, let us start with a prayer. Good morning, Lord. Thank you po sa mapagpalang umagang ito. Salamat sa muling pagising sa amin ng may kalakasan, may ngiti at may bagong pag-asa na harapin ang panibagong araw. At salamat dahil muli kami makarinig ng iyong salita na puno ng aral at karagdagang kaalaman na nagmumula sa iyo. Help us, Holy Spirit, to understand the message this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Basahin po natin ang Bible text mula sa Mga Bilang, chapter 5, verses 11 to 24, mula sa Magadang Balita Biblia. Sa wikang Filipino po natin basahin para mas madali nating maintindihan ang kapahayagan na ating babasahin. Ang tuntunin tungkol sa pagtataksil at pagsiselos. Simulan natin sa verse 11. Sinabi ni Yahweh kay Moses, "Ito ang sabihin mo sa mga Israelita. Kung ang isang babae nagtaksil sa asawa, nakipagtalik sa ibang lalaki, ngunit walang katibayang may pakita laban sa kanya sapagkat hindi siya nahuli sa akto, o kaya namay ang asawang lalaki nanghihinala sa kanyang asawa kahit wala itong ginagawang masama." Sa ating nabasa, kinausap ng Diyos si Moses upang kausapin ng mga Israelita at sabihin kung ano ang gagawin sa mga babaeng may asawa na nakiapid at nakipagtalik sa iba, nahuli man sa akto o hindi, at kung ang lalaki ay nakaramdam ng pagsiselos sa kanyang asawa. Nabanggit ang salitang pakikiapid. Ibig sabihin nito ay pagtataksil o pangangulo niya. In English, it is adultery. Ang salitang panibugho naman ay pagsiselos. In English, it is jealousy. Ito ay isang mahalagang paalala sa mga may asawa, babae man o lalaki. Ayon sa nasusulat sa Old Testament sa Exodus chapter 20 verse 14, ang ika-7 utos ng Diyos, ang sabi ay huwag kang makiapid or you shall not commit adultery. Adultery is a crime punishable even by death sa pamagitan ng pagpukol ng bato hanggang sa ang babae ay mamatay. Ito ay nabanggit din sa New Testament sa panahon ni Jesus Christ na matatagpuan sa John chapter 8 verses 1 to 11. Jesus did not condemn the woman. Instead, Jesus said to her, "Go and sin no more." Sa Romans, the Jews, even the Hindus, and many other cultures demanded that adulterers be executed. It is a crime punishable even by death. Sa kasalukuyan sa ating bansa, may mabatas ang tao ukol sa adultery. Under Revised Penal Code, adultery is punishable by imprisonment for 2 to 6 years for both the guilty wife and her lover. Sa anumang kasalanan na ating nagawa, nasabi at naisip, higit na may pananagutan tayo sa Diyos. Sa isip at sa tingin na may pagnanasa ay may tuturing na rin kasalanan sa laman. Ito ay nakasulat sa Matthew chapter 5 verse 28. Ang sabi ay, "But I say unto you that whosoever look on a woman to lust after her has committed adultery with her already in his heart." Sa Tagalog, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nangangalo niya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. So atin pong conclusion at aral, ito ay paalala sa ating lahat. Maging tapat tayo sa ating asawa, magtiwala sa isa't isa, at dapat patatagin ang pagsasama upang hindi matukso sa tawag ng laman. Spend quality time together and always have a healthy conversation. Laging magdasal at gawing sentro ng relasyon ang Diyos upang maging matatag ang kanilang pagsasama. Iwasan din ang pagsiselos. Ang pagsiselos ay nagbubunga ng hindi maganda. Nawawalan tayo ng tiwala sa ating asawa at nakapag-isip din tayo ng hindi maganda at iyon ay matuturing ding kasalanan. Sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18, "Flee from sexual immorality." Tayo mismo ang lalayo sa tukso at hindi ang tukso ang lalayo sa atin. Ang tukso ay hindi nagmula sa Diyos. Ito ay galing sa sanlibutan at ito ay nakasulat sa 1 John chapter 2 verse 16.
Ang sabi ay, "For everything in this world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world." Para po sa ating pagtatapos, let us all pray. Salamat Lord sa patuloy mong pagpapaalala at pinapakita mo sa amin ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat po sa kapatawaran, gaano man kami karumi dahil sa mga kasalanang aming nagawa. Salamat po sa pagpapahalaga mo sa sakramento ng kasal at nais mo magkaroon ng magandang pagsasama ang mag-aasawa. We pray Lord na bigkisin mo ang bawat mag-asawa ng iyong pagmamahal. Nawa ay maging matatag ang pagsasama ng bawat pamilya, lalo na sa oras ng pagsusubok sa buhay. Tulungan niyo po kami na maiwasan ang tukso ng laman, maiwasan ang pagsiselos at huwag pakisabay sa agos na makamundong sistema na aming ginagalawan. Magkaroon po kami ng takot na gumawa ng kasalanan at lagi mong ipaalala sa amin ang masamang kahuntungan nito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa lahat na patuloy na sumusubaybay sa programang ito na nagsasaliksik ng salita ng Diyos dahil tayo ay mas lalago at mas lalalim pang ating kaalaman tungkol sa kanyang salita. Let us share this video so many will be blessed and be reminded on how God loves us. See you all again tomorrow. Muli, magandang umaga. God bless us all and to God be all the glory.